Sagutan natin to. So, a pipe carrying steam at 3.5 megapascal. So, ito yung pressure mo. 3.5 Newton. That is megapascal. Has an outside diameter. So, the outside diameter is 450 millimeters. The wall thickness is 10 millimeters. The gasket is inserted between the flange at the one end of the pipe and flat plate used to cap the end. How many 4 mm diameter bolt? So, yung diameter ng bolt ay 40 mm must be used to hold the cap on if the allowable stress in the bolt. So, the allowable stress in the bolt is 80 megapascal. Of which 55 megapascal is the initial stress. So, initial stress, it's 55 megapascal. So, ito muna yung sasagutan natin. Paano natin sasagutan yan? So, dapat ma-imagine mo yung kanyang, anong itsura niyan. So, ang itsura niyan ay ganito. So, meron kang pipe. So, ito yung pipe mo. Yan. So, yung kanyang outside diameter, ito yon. Outside diameter, it's 450 mm. Tapos, meron kang inside diameter, pero hindi binigay. Kaya lang alam natin na ito ay the thickness is 10 mm. So, yan. Meron siyang flange dito pa kanyan. Yan. Tapos meron kang flat plate. Tapos may tornilyong nakalagay. That's the bolt. So, parang nakaganyan. Okay. So, hinigpitan. Tapos nung hinigpitan, may initial na siyang stress na 55 megapascal. So, wala pang pressure yon. Meron na siyang stress. Yan. So, ilang bolt daw ang ilalagay mo? Kasi nga kapag isa lang o kaya dalawa, baka pwedeng ma-exceed niya yung kanyang allowable stress na 80 megapascal. So, una, ang gagawin mo, hanapin mo ano yung force. Ano yung force na nandito? Sabihin natin F. Ano yung force na yan? Yung force na yan ay siya yung na-absorb din ng itong bolt. Okay? At maraming bolt yan. So, pwede natin sabihin na yung force na yan ay equivalent sa number of bolts tapos yung force ng nararamdaman ng isang bolt. So, yun yung ating equation. So, paano natin malalaman itong F na ito? Malalaman natin yan kasi nga, kung tutuusin, kung titignan mo, ito yung kanyang inner. Yan. Kung titignan mo dito, ito yung inner side ng pipe. Ganyan. Tapos ito naman yung outside. Okay. Itong part na to, ito yung projected area niya. So, nalaman natin sa previous discussion natin na yung pressure, okay, yung pressure ay force na ito times the projected area. Itong projected area na to, so area na yan. So, lumalabas F at yung area na yan ay pi over 4. Then you have D inside diameter squared. Inside diameter, ito dapat. Yan. So, yung kanina, yung given is outside. Ang kukunin natin is yung inside diameter. So, importante yun ha. So, ngayon, pwede na natin kunin yung F na ito. So, lumalabas na nandito siya. So, F na yan equals pi over 4
d inside squared times p. Yan. So, pi over 4, yung di na yan is actually 450 minus itong thickness, okay, that is 10 plus 10, so 20 squared times the pressure dito sa loob na 3.5 Newton mm squared. Wala na pala yan. So, mangyari ito ay, ang unit nito, mm squared kasi in-squared natin, so cancel yan, cancel yon. So lumalabas ng F, ang force na tumutulak dito na nararamdaman naman ng bolt ay lumalabas na 508,000 and I think it's a million pala. So 2270.4214. So 5,082,270. Okay. Ayan. So wait lang. So dapat pala ay 5,082,70.4214 Newton. That's the force na tumutulak dito. Okay? Ngayon, alam na natin itong force na to. Kailangan na muna natin alam tong force B na yan. Okay? So, paano natin malalaman yan? Punta tayo sa bolt mismo. Yung bolt, ito. So, ang nangyari, kapag tinulak niya yung force na to, magkakaroon ng tension. Okay? Alamin natin yung capacity nito. So, yung capacity niyan, sabihin na lang natin, in terms of tensile stress, yung allowable niya ay 80 megapascal. So, mag-base tayo dyan. So, pwede natin makuha yung maximum capacity na force ng bolt. That is, area is pi over 4, the diameter of the bolt. So, malalaman natin yung F max. So, lumalabas na F max is 80 megapascal. That is Newton mm squared. Then pi over 4, the diameter is 40 mm, so squared siya. So lumalabas na ang maximum na kaya ng bolt in terms of force ay lumalabas na 32,000 pi Newton. So yun yung kaya niya. Pero lumalabas dito na initially, meron na siyang, na-stress na siya ng 55. So, definitely, itong 32,000 pi Newton na ito, nakuha na ng initial tension mo na ito. Meron ka ng initial stress. Ano yung value na yun? Pwede mong computein. So, yung force na yan ay, pwede mong gamitin ito, kaya lang, sabihin natin initial, that is 55 megapascal times pi over 4, okay, times 40 squared. So, yung initial tension mo sa bolt ay lumalabas na 22,000 pi. So, yung kaya na lang, so, ibawas mo itong initial na to, yung kaya na lang ng bolt na force para i-absorb yung itong force na to due to the pressure ay F max minus Fi, and that is 10,000 pi Newton. Okay? So with that, so balik tayo dito. So meron na tayong FB. Meron tayong FB. So yung N na natin ay N from here, that is F over FB. Yung F natin kanina na nakuha ay 5,082
70.4214. Okay? So, this is 2. Divided by 10,000 pi. Lumalabas na number of volt ay nasa 16. Number of volt ay 16.17 volts. Pero take note, wala naman 16.17 na volts. So, dagdagan mo na lang, i-round up mo, para sigurado kang hindi mapuputol yung volts. So, kailangan mo ng 17 volts para hindi masira yung mga bolt na ilalagay mo dito kasi ito yung kanyang pressure. So, kailangan mo ng 17 volts para kayang-kaya yung pressure na nandito na 3.5 megapascal. Okay? Ngayon naman, what circumferential stress is developed in the pipe? So, yung circumferential stress natin, so, ang equation natin dyan na na-derive ay, so, circumferential is, that is also tangential. So, PD 2T. Okay? So, yung P natin is 3.5. That is Newton. Medyo ingat kayo sa unit. Then, the diameter should be inside. Okay? So, this is now 430 squared. Sorry, not squared. So, mm divided by 2 times the thickness na 10 mm. Lumalabas ang tangential stress mo ay nasaan na yun? Lumalabas na 75.3 megapascal. So, yan yung letter B. Okay? So, yan yung tangential stress. Nasaan yung tangential stress? Okay? Kapag ito yung pipe, halimbawa, ganyan yung pipe. Okay? Tangential stress, ikakat mo dito. Ayan. So, mangyayari, ayan. Itong part na to, nakaka-experience ng tangential stress. Okay? At ito yung kanyang value. Now, why is it necessary to tighten the bolt initially? Okay? And what will happen if the steam pressure should cause the stress in the bolt to be twice the value of the initial stress? So, unang-una, tinatighten mo yung bolt para hindi mag-leak yung steam. Kasi kapag loose yan, siyempre may leak. Kapag na-tighten mo, may ipit yung gasket, so hindi na lalabas yung steam. Okay? So, kapag in-increase naman yung pressure, pwedeng ang mangyari, lalo na kapag 17 volts lang, okay? Ang mangyayari, masisira na yung bolt. So, dito, ang assumption natin, hindi pa natin pinag-aaralan yung stress na nararanasan ng plate na to. Okay? So, that is problem 1 for